And we're live! Happy Friday mga ka-hero! It's me again, your Hero TV anime jock, Myrtle Sarosa. At nandito tayo for another fun Friday kung saan pwede kayo makitambay, makisaya, makigulo kasama ko at makakasama nating dubbers at dubbing director maya-maya. Ito ang Hero Tambayan! Grabe! Ang sisi natin because marami akong mga nakikita mga useful naman na mga kasama natin today. Pero bago ko ipakilala ang ating mga very special guests for this afternoon, ay babati muna tayo sa ating mga ka-hero who are live with us ngayon sa ating Facebook page. Kaya naman punta na natin ang ating official Facebook account, facebook.com/myheronation. Ayan. So, okay, pupunta muna ako sa phone ko at i-check na natin ang inyong mga comments. Okay, ayan na. We have messages from Jester Mariano. Nagsasabi yan na, mukhang kanina pa siya nag-aabang. Kasama din natin si Yuki Snow Asuna na nagsasabi na lumabas na si Boku no Pico Heart. Nagsasabi naman si Denzel Lloyd Macasero, sabi na, I love you ate, haha, power! Sabi ni Carl Gabriel Ong, heart. Hello sa inyo mga ka-hero natin. And sa mga nagpapabati tulad ni Mark Bautista ni Dare. So hello sa ating mga ka-hero. I'm pretty sure excited na rin kayo at excited na rin ako ipakilala ang ating mga guests. But before that, I'm gonna invite everyone to please like and subscribe to our official Facebook account and our other social media accounts. Sa Facebook, we're facebook.com/myheronation. Pati na rin sa ating iba't ibang mga social media sites like Twitter at myheronation at sa Instagram, we are Hero TV Official. Okay, mga ka-hero, isang special screening ang handog namin sa inyo today dahil sobrang dami ang nag-request na panoorin natin ang anime na ito. So, magkakaroon tayo ng first and exclusive screening na masasaksihan ninyo ngayon live sa ating Facebook page. So, mapapanood natin ang pilot episode ng Season 2 ng Konosuba! Konosuba! Naririnig na natin mga boses nila. Actually, hindi pa ito umi-air sa Hero. It will be airing this October 30 pa. So, very special ngayon ang opportunity na panood natin ang first episode dubbed by super talented young Filipinos. Yes, mga ka-hero. Okay, so huwag kayo bibitiw dahil maya-maya ay makikilala na natin sila. But before that, let's give a little background on the series. So, the series followed the story of Kazuma, a boy who was sent to a fantasy world following his death, forming a dysfunctional party with a goddess, a wizard, a crusader to fight against monsters. And the Season 2 continues to follow Kazuma and the rest of his group through the countless adventures as they struggle to earn money and have to deal with each other's problematic personalities. Kaya naman, sino sa inyo dito ang nakapanood na ng ating Season 1? Meron ba? Meron ba sa ating mga ka-hero? Let's check out sa mga comments nila. Nagsasabi online, sabi ni Sean Kazami, yes, sa wakas. Excited na sila. Ilang araw na lang mapapanood nyo na rin siya sa Hero. At kina Alisa Humawan, ayan, excited na sila. Kaya naman, hindi ko na ito patatagalin pa. I'm pretty sure you guys want to meet the very special people behind the voices of your favorite anime characters. Kaya ito na ang ating mga ka-hero na makakasama natin this afternoon, ang cast ng Konosuba Season 2! Nako, we'll start off with our very special dubbing director, Direk Pocholo. Yay! Yay! Direk Pocholo, pakilala ka naman sa ating mga ka-heroes. Ayan, hello mga ka-hero. Ako po ang dubbing director ng Konosuba. I'm also known as the voice master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. And all of them are actually my students in VoiceWorks Basic Voice Acting Workshop. And I'm so proud to tell you that 100% dubbers of this series, Konosuba, are newbies. Oo nga, nakwento mo kanina, Direk Pocholo, na this is your first na project as dubbers, and this is also parang first lead roles na nila. Parang, grabe, ang galing. So, papakilala natin mga students si Sir Pocholo. Let's start off. At the very right, we have Andrea. Please introduce yourself and the characters you dub. I'm Andrea, and this is my first time dubbing for a Tagalog anime. Hi, everyone! What's the name of the character na dinub mo dito? For Season 2, it's Senna and Wiz. What? Senna na... Pa-sample naman! Senna! Okay. Si Senna.
Sample. Kazuma Sato! Yun na yun. Yun na yun! Yung signature line niya! Okay, we also have Sophia. Sophia. Yeah. Sophia, yung character mo ay si Luna. Can you give us a little sample? Okay, her signature line in almost all the episodes are, "Emergency! Emergency!" Parang, bakit may emergency? Kasi siya yung taga-announce kung mayroong kailangang quest, kung may emergency, like may mga lumilipad na repolyo. Doctor na ka doon. And of course, ang bida ng ating kwento na ito, we have Kazuma Richmond. Hello po sa mga kasama natin ngayon, mga ka-hero. Ayun, dito pala. Ako po si Richmond Manalo, ang nag-boses kay Kazuma Sato. Sample nga, sample. para sa ating mga ka-hero. Steel! Steel. Steel agad. Ano yung steel? Skill po. Yung steel na skill ni Kazuma. Ang ginagawa nice niya steel? is, nakukuha niya yung isang bagay ng in a split second lang. Steel! Yan. Anong bagay? Yung pinukuha. Anong bagay? Sige na, Pwede ba sabihin? Yung underwear. Steel yan. underwear Nino. Specific na tao. Yung aking paboritong agawan ng underwear, si Aqua. Bakit wala nga pala si Aqua dito ngayon? Oh, actually, lumipad siya sa Malaysia ngayong umaga. The name of our dubber for Aqua ay si... Romy. Si Romy. Kay Romy, hi! Hi dun sa Malaysia. Hi, Romy! Romy! We miss you! Bakit hindi ka sumama dito ngayon? Well, we also have Megumi, aka Austin, na naka-cosplay pa ngayon! Talagang... Pakita mo naman yung costume mo sa atin. Match your action. lang po yung paldo sa Ayan. Ayan. Grabe! Oh, yeah. Well, si Megumi, di ba may power siya to create Explosions. Explosions and Yun yung blast. pinaka-paborito niya. Yun lang yung skill na kaya niya. Eh, kasi yun yung favorite skill niya. Kaya naman papasabog din yung damit mo today Yeah. sa atin dito. Hindi ko ito pa nag-effortan. I woke up like this po. Talaga. Well, Austin, please do a sample ng pag-dub mo for the anime. Ano po? Yung kanyang... Ang pangalan ko ay Megumin! Isang arc wizard na nagtataglay ng kapangyarihan na explosion magic! And for our heroes who don't know, si Austin is actually from Heroes Dubbing Academy. Yes po. Every time meron tayong mga dubbers na nagkakaroon ng show after Dubbing Academy, nagiging proud talaga kami sa kanila. Thank you And we're po. so proud of you. Kaya naman pala naka-costume ka ngayon. And we also have our assistant dubbing director. We have Gus right with us. Gus, pakilala ka naman. And alam namin na you assisted in creating the dubbing for the anime. At sa mga hindi nakakaalaman, siya yung nagbigay ng mga boses sa ibang mga characters. So, Tsaka po, ako rin po yung boses po ni Dust, ang isang hindi natin masasabing mabait na kaibigan ni Kazuma. meron ka bang isang sample ng boses ni Dust for... Kazuma, baka meron ka naman ticket dyan na extra. And we also have, last but not the least, we have Kelvin. Please introduce the character and konting sample. Yes, ako nga pala yung nagboses kay Kyoya Mitsurugi na isang prinsipe sa kabilang mundo na kinuhanan ng espada ni Kazuma. Binenta niya, actually, sinangla niya yung espada ko. Nung mapapanood natin yun mamaya, di ba? May certain parts Sa season 2 na- kasi, ang binosesan ko ay si Kill. Yung namatay, tapos nagbalik bilang gwapo na. Kasi nung namatay siya, bungo siya dun eh. At iba yung boses niya dun sa... aswang siya dun sa real life na Kill. Wow, so aabangan natin yan. Well, for today, papanoorin natin yung first episode ng Season 2. At first time ninyong lahat mapapanood to kasi hindi pa siya umi-air. So excited na ba kayo mapakinggan? Siyempre! Yes! It's exciting. Oh, ano ba? Manonood na ba tayo? Okay, so we're game. So,
we're gonna be watching the first episode, the pilot episode ng Season 2 ng Konosuba. But we're also gonna hear you guys react. So it's also time for Dubbers React. Okay, here, habang pinapanood natin, pwede nyo gamitin ang ating mga pointy fingers para tumuro sa ating mga kasamahan na kung may gusto kayong i-booking or kung sila yung nag-process sa character na yun. Kung meron kayong naalalang memory kung saan, ay, sobrang nahirapan kami dyan or ang dami niyang takes dyan. Martel, no? Ano ko lang, share ko lang. Alam mo bang ang Konosuba lang ang tanging, lahat kami black dubbing from start to finish. What do you mean by black As in, dubbing, hindi, Sir walang Bachon? pwedeng umalis. As in, sunod-sunod sila. Hindi pwede umalis. Yeah, kasi gusto kong maramdaman ng mga dubbers, yung talagang yung nag-uusap yung dalawa. Sila. Kasi usually sa dubbing, there's an Isa-isa. option na parang ilang episodes, Yes. ikaw lang mag-isa, diretso, idadub mo yung parts mo. But here in Konosuba, from 9 to 12, hindi kami naghihiwalay. So, kaya ganun ka-close yung mga dubbers. Group! Nako, Diba? Nandun kasi masusubukan energy, natin no? yung friendship nila mamaya. Nako. Well, we're really excited, Sir Direk Pochola. Ayan na. Are we game to watch the first episode? Yeah. Okay, so here's the first pilot episode of Konosuba Season 2. Ang saya! Oh! Sabi niyo, Direk Pochola. Actually, kaya nga sabi ko, yung Konosuba is very special. Number one, ito yung aking comeback. Since 2010, I retired in 2010 as a dubbing director. And when my good friend Carlo invited me to come back again, kasi ang challenge niya sa akin, I want new voices. Sabi ko, walang problema, I have 2,000 voices behind me. I mean, I have teach sobrang daming mga kabataan at mga bagong voice artists, dubbers. Naghihintay na ng project. And syempre, kinas ko sila. Pinag-audition ko yan online lahat sila. Kasi I have a way of auditioning them. Mula episode 1, sobrang, alam mo yung pinagdaanan ng casting yan, hindi madali. Kasi ako naniniwala. Ano yung process of casting for this anime? Naniniwala kasi ako, kahit anong galing ng dubber, kung hindi siya talaga bagay dun sa character, kahit anong pilit ng director, hindi yan sisync eh. Kumbaga sa pelikula, huwag mo ipilit yung matanda na magpakabata. Ganun yung parang, ngayon, gusto ko yung bata talagang gumawa niyan. Kasi lalo na si Kazuma, makulit, karakter talaga siya, tao. Alam mo yung, kasi bago ko i-cast yan, pinapanood ko muna yung buong 5 episode yan. So inaaral ko and I become the character. And I want to feel dun sa magdadab dun sa character na yun, halos parehas kami ng feeling. Kasi once you do the character, you are not you anymore. You become the character. You are an extension of that character. So you don't just give voice. You don't just put voice, you give life to the character. So doon ko nakita yan, lalo-lalo na. And he has a very good story, Martel. Oh. Yes, alam mo, tanungin mo siya kung saan siya nanggaling, paano ko siya na-discover. Okay, Rich. Kwento mo sa amin kung paano ka nagsimula, saan ka nanggaling? Nanggaling po ako sa bahay. Sumakay po ako ng jeep. Hindi, pero in a serious note, saan ka? How did you start as a dubber? It was actually yung super dream ko talaga magboses and magbida. So, nagkaroon ako ng opportunity na nagpa-contest si Sir online. And then, sa bilis ng technology, natulungan ako itong time na to na dahil sa social media, mabilis ang pag-uusap. So, nag-usap kami ni Sir, nagpadala ko ng VO, parang pang-audition na po. Anong ginawa mo sa audition video na yun? Nagbasa po yata ako ng script ng Beauty and the Beast. Parang ganun. Pero Si Cinderella. Tapos dun po narinig ni Sir yung boses ko. Tapos, yun po, tinulungan ako ni Sir na makapasok. And he became my scholar sa voice acting. Yes po. Wow. And aside from that, bago pa yun, gumagawa-gawa na siya ng mga online video niya na nag-iiba-iba siya ng boses. You can, sige, pag-samplein mo yan. Samplein mo yan. Sample! At
kilala niyo si Yael Yuzo ng SpongeBob? Oo naman. Okay. Gumaganda ang paligid kung bawat tao'y puno ng pag-ibig. Ano yung iba mong boses? Yung ginawa mo sa Si SpongeBob. Oh my God, welcome to Bikini Bottom. Patrick! Parang hindi siya babalo yun. Parang hindi. Ay, maganda mamaya, mag-showdown sila ni Kelvin. Padamihan ba sila ng boses na actually, sila nagagawa? yung competitor. Kaya, sila yung pinag-audition ng dalawa. For the role. Kazuma. Kaya lang talagang pumapalo kay Richmond. Sa loob-looban ni Kelvin. Kailangan wala na to. Showdown. Okay lang, mas gwapo naman yung character niya. Oo nga. Si Kuya Mitsubishi. Minsan kasi binabagayan din yan. Pagwapo yung character. Well, ngayon naman, ibibigay ko naman ng chance sa ating mga ka-hero para magbigay ng comments at mga katanungan sa ating mga dubbers dito sa Hero Ask. So, here are a few questions mula sa mga ka-hero natin at comments mula sa ating mga ka-hero live online. So, we have a comment from Yusuiko Ivan. Sabi niya, marami pong salamat sa effort sa pagdadub ng mga anime sa wikang Pilipino. Malaking pagsaludo sa inyong lahat. Marami rin pong salamat, Sir Pocholo. Mabuhay ang mga Filipino dubbers. Thank you, Ivan. Salamat. Ano masasabi niyo doon, Sir Pocholo? Kasi it's really enjoy talaga yung Actually, pagdadub it's a sa challenge, Filipino no? Especially yung Konosuba. It's a very famous anime in Japan. Siyempre kasi ibang comedy at humor ng Hapon eh. So paano namin ita-translate to sa Tagalog na hindi magmumukhang corny at pilit? Yes. And what I did, sabi ko nga, I truly respect the millennials kasi. Sabi ko, sige, ganito. Imbes na ako magsulat, kayo magsulat. Kayo magsulat ng mga characters nyo. Ibig sabihin, we will translate it. And the way you feel it, ganon, yung parang paano mo sasabihin siya na hindi mo babaguhin yung konteksto, pero nandun yung comedy. So, ang sarap makita na nakikita mo yung creative freedom nila, lalo na sa writing. So, nagkakaroon ng diversity. Kung mapapansin mo, Aqua is Aqua. Megumin is Megumin. Kazuma is Kazuma. And darkness is darkness. Talagang makikita mo, parang, alam mo yun, hindi sinulat ng isang tao. Ganon ko siya nakita. Sabi ko nga, this is the new way of approach ng ano. Kumbaga, binibigay ko na sa kanila yung script. Ayoko yung on the spot mo babasahin. Aralin mo yung karakter mo. Pag-aralan mo yung pagkatao at pagiging anime niya na hindi tunog anime na Hapon. Kasi ayokong idikit mo masyado yung boses sa Hapon. Kasi iba ang tunog ng anime na Hapon eh. Gusto ko magtunog Filipino yan. Na natural mong dinideliver. Hindi lang boses, kundi may puso at buhay yung boses mo. Wow. Paano ba yung tunog Hapon? Paano mo pagkasa? Kazuma Sato. Kuya, pututugo asuga. Korean naman yun. Ganyan ba siya? Kung mapapansin, may tunog ang Hapon eh. Yes. Gusto ko magtunog Pilipino to. Kaya kung mga tinagalog eh, gusto ko magtunog Pilipino. And mas relatable sa ating mga Pati yung comedy ka-hero. nila, kung mapapansin mo, nakakatawa talaga. So beforehand, you guys had to do your homework. Yes. So pinanood nyo ilang beses ang anime para... Ilang beses nyo pinanood para sa mga ka-hero natin na curious? Ako po, nung season 1, twice ko pinanood yung buong season. Tapos dinub nyo pa siya. So, Yes. wow. Ikaw, Darkness. Eunice. Ayun po. Ako po, actually sa season 1, hindi po ako yung nag-voice kay Dark. Actually, si Pinky Rebuka siya. So, dito lang po ako sa season 2. So, nung binigay sa akin ni Sir Choi to, kumbaga pinag-audition niya ako online po. So, parang sabi ko, my gosh, malandi na naman. Ano naman yung character? Sabi ko, ilabas mo lang yung natural. Sobrang mahinihin yan. But yun doon mo makikita yung galing ng dubber at voice artist. Kabaliktaran mo. Kasi sabi ko nga, once you're behind the mic, you are not you anymore. Don't say, ay nahiya ako, hindi ko kaya, hindi po ako yan. No, you become the character you are portraying. May imbibe mo kasi yung character. Lalo na kumari, yung matanda kanina, yung may authority, di ba? Alam mo, humanda ka sa akin, Kazuma. Ang pangit, di ba? Hindi naman bagay. Lagyan mo ng karakter, humanda ka sa akin, Kazuma.
Sinasabi ko sa'yo. Yun yung, di ba, may authority tapos matanda na. Actually, by the way, binabati ko ang aking mentor, ang aking sobrang nagbigay sa akin ng opportunities. When I was 17 years old, walang ibang tatay ko sa dubbing, Mr. Danny Mandia. Sir Danny! Sir Danny! Nanonood ba si Sir Danny? Teacher din yan, Sir Danny. Oh, last Sobrang time love nakasama na love natin ko siya yan. dito, di ba? Oh, Sir Danny, kamusta po? Dami namin nakuhang insights sa kanya before. Actually, he is responsible for making us. Wow. Ibig sabihin, teacher din kasi natin sila sa Voice Works. Aside from that, karamihan din ng mga nag-dubbing academy ng Hero. Yes. Galing din sa Voice Works. Kasi tapos pumasok ng dubbing academy. Mas naging magaling pa sila nung nag-dubbing academy na sila. Sa Hero. Intense yung training Kumbaga, sa dubbing best of the academy. best na yung dubbing academy. So, ang galing. Nakakatuwa na nabibigyan na natin ng boses sa mga kabataan. Hindi lang boses na makapag-share ng kanilang idea, kundi boses sa anime na gustong-gusto nilang gawin. Yes. Shout out nga sa ating mga kasamahan na nanonood ngayon from Yeah. VoiceWorks. Hello, Hi, Voice VoiceWorks! 38! 38! 38! Iba-ibang batch yan. 12! Dapat ikaw din. Ako nga nagkaka-interest na ako, pero maya-maya natin yung pag-uusapan. Going back, we also want to greet those who are, na nagko-comment. Hello to Tom Maple Ribbon K. Sabi niya, super like, haha, I love it. Sabi ni Joven Ray Abadies, sabi niya, they nailed it. Awesome. Sabi ni AJ Negrilio, sabi niya, hi po kay Ate Myrtle at si Cass. Sabi ni Charisse Veniegas, Darkness! Dami mo na naman fans, Eunice. Ayan. Sabi ni Chemi Ann Seraxpi Asonza, hi Idol Eunice, bakit galing? Friend ko po yan. Friend. Sabi ni Lani Manalo, galing, congrats sa buong cast, sa mga dummers, especially to the mentor, Sir Pocholo. Mami ko po yun. Mami ko po yun. Lani Saan Manalo. yun? Saan Hi, yun? Mami. Yung last? Yes, ma'am. Si Ma'am Tita. Si Tita, hi Tita Lani, thank you po sa pagpahirap. Kasama mo siya ngayon? Iniwan ka lang po. niya? Sabi ko na lang po siya sa bahay. Busy po. Ah. Hi, Mami. Love Sabi you. ni David Andrew Ginto, nakikitawa. Kasi naman shortcut niya. Okay, thank you, David. Sabi ni Ryan Brimbuela, salamat, may season 2 na. Yes, abangan nyo. What date? October 30. Kono. Sabi ni April Ann Pahariliaga, sabi ni Darkness, buti na lang andyan ka. Darkness na kayo na, Wow. Mahirap pag hinanap yung darkness. Mahirap hanapin yung darkness. Oops. Sabi ni AJ Negrillo, yung nag-voice ng Darkness, sino po yung unang character niya? Baka ito po yung sa last time. Oo, yung sa, siguro yun, yung sa Asterisk Wars. Ako po yung sa Asterisk Wars, si Claudia, yung makinig na babae. Pero sexy na babae. Kung mapapansin mo, no, parang hindi nagbago yung boses ni Darkness sa una, tsaka kasi halos magka-boses din. Talaga? From season 1 to season 2. Season 2. Okay, and we also have a comment from Yusui Koaivan. Sabi niya, hanga-hanga. Sabi naman ni Romnel Ann Lungsod. Sabi niya, excited na ako sa season 2 ng Konosuba. Sabi ni Win Bukog, Kazuma, paturo naman ang steal mo. Ha, 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 ha. Sige, ito lang ang steal. Dalawang step. Una muna yung hand gesture. Up and down. Tapos, haka mo ibabato yung skill mo na, steal! Kazuma, ibalik mo yung panty ko! Mag-ingat ka dito. Naku po. Oh my God. Steal! Naku, enjoy talaga kayong kasama, no? Ito yung mas... Hindi, boring to, boring. Kasi they're Totoo. fresh faces, fresh voices. Ngayon Yes, natin yes, sa yes. papakinggan. Lalo na pag nasa dubbing, sobrang makikita mo yung camaraderie nila, yung friendship, tsaka yung brotherhood, yung sisterhood. Kaya nga ayaw na nilang umuwi eh. Bakit pala gusto nyo maging dubbers? Ikaw, Austin, kasi di ba nagsimula ka dubbing nauna ka dubbing academy or sa Sa VoiceWorks? VoiceWorks po. Noon Tapos ako sa VoiceWorks, tapos nakapasok po ako ng Dubbing Academy. Kasi, which season, ano na ng Dubbing Academy na pasukan mo? Batch Batch 6. Season 7. My Hero Nation.
So how does it feel like na ngayon you're continuing yung pag-dub mo sa iba't ibang mga characters? Nakakatuwa po. Parang I feel blessed po kasi nung una, Weeaboo siya ko. Trigger word. Weeaboo face. Kasi nagpa-fandom lang ako sa YouTube, sa Facebook. Nag-upload lang ako ng videos na may boses. Tapos ngayon parang naririnig na sa TV yung boses ko. So, nakakatuwa po. Thanks to sa mga naging mentors ko, kay Sir Pocholo, sa pagbigyan ng opportunity sa Hero TV. What about tissue? I would like to say my family. My family. Austin, di ba kayo yung nag-champion ni Ate Romy po. Ni Aqua, ni Ni Romy, Aqua doon po. sa isang dubbing competition. Kasi Opo. nagpapadubbing competition ako sa mga anime conventions. Sa mga Yes! cosplay. Nakikita ko yun. Tuwing may mga con, tapos may mga iba't ibang mga dubbing competition. Yan, ako yung Nagkakaroon. responsible for that. Since mahilig po ako sa Sila yung nag-champion dalawa. Wow! Kaya nakakuha po ako ng scholarship kay Sir. Nakakatuwa. Pero it goes back na sa Hataw Hanep Hero when I started the very first voice acting and dubbing competition through Hero TV. Yung So very... when I was still a director, I did this, kumbaga, Hataw Hanep Hero dubbing competition. Sobrang, yung nag-champion doon, si Jill Fernandez, nakapunta na ng US. And Wow. nag-voice na din siya sa US. This was in 2006. 2008. 2008. Yung Hataw Hanep Hero. Sana mabalik yun, ano? Hero face-off na kami ngayon eh. Di ba nag-rename, nag-rebrand, but it's still the same, di ba? Tama? Naging... Pero ibabalik namin yung dati. Naging fighting tournament. Sana ibalik natin yung dati. Sige po, ino-note natin yun. Para sa mga Oo, aspiring dubbers. Kasi one of my mission in life is to make people's dream come true. Yes, Kasi actually. I was once, kumbaga, syempre, naranasan ko kasi pumila ako dito 1996, pumila ako dito sa ABS-CBN. 10,000, ang haba ng pila. Nagkamali pala ako ng pila. Ang TV pala napunta. So, pumila ako sa mas maikling pila. Yung voice acting sa DZMM pa nun. So, I became one of the champion. Wow. So, that was in 2006 when I was 16 years old. Sabi ko, one day when I become a director, when I become someone that can help the next generation, I will do everything to help them. Kasi yung puso ko talaga, nakikita ko yung sarili ko sa kanila eh. At I'm opening doors for everyone. And thank you, Hero TV, for bringing me back sa inyo. Masaya kami. This is my family. Sobra. Alam mong kapamilya talaga tong Hero TV. Simula't simula pa. At talagang sabi ko, please help me, help other dream come true. Oo nga. Actually, mga ka-hero, kanina pinag-uusapan namin Direk Pocholo, siya pala nagbigay boses kay Cyborg Kurocha, which is one of my favorite animes as a kid. Diba? Oo, actually sikat na sikat. Siguro ang ating bida. Sample ba? Oo, sample! Actually, dalawang karakter ko doon yung Kulas. Actually, Japanese name siya eh. Parang, kumbaga sa wari si Kulas kasi ang pangalan niya yata. Kasi yung nakakatawa. So, ginaya ko doon si Mark Logan. Pero si Cyborg Kuro-chan, ang hirap niyang gawin kasi pusa siya na naging cyborg. So, ngayon, ano yung boses na hindi pa naririnig, na hindi pa nagagamit, na gagamitin ko dito na... Ilang taon ka na doon, sir? 1997. Hindi, mga 2000 yun eh. Alas kasabay namin ng Meteor Garden. I was 19, 20 years old during that time. So, syempre, puro tiyan. Ganito yung boses niya, sabi niya. Hoy, ako nga pala si Subol. Take two. Hoy, ako nga pala si Cyber Kuro-chan. Umanda kayo sa akin, itong bahay sa inyo. Tapos si Kulas, yung boss niya, ako po, Aseng, umalis na tayo dito, ayan na siya, mamamatay tayo. Hindi, Kulas. Umanda sila sa akin. Hindi ba ang tao kilala? Ako si Kuro-chan. Galing! Walang tukas ang gulay. At isa sa mga favorite ko siguro yung Bubo Chacha. Yung aso na naging kotse. Yes, naalala namin yun. Oh my God, Oh, generation yun. 90s kids. May kanta pa yun. Sabi niya, ganito, magandang araw sa inyo. Ang kapala si Chacha. Si Bubo at si Chacha ay magkaibigan. Lagi kami magkasama at lagi namamasyal. Bubo,
cha-cha-cha. Bubo, cha-cha, yeah. Kind of feels Throwback Thursday ata, pero Friday. Flashback Friday. Today. Well, Sir Pocholo, di ba, kanina ko nakwento mo, meron kang isang book. Na, yes. Paabot nga pala ng libro, ayan. Ito. Meron book na ginawa si ang ating The Voice Master, Pocholo Gonzales, sa mga interesado. Ayan, no, sakto sa question ni Win Bukog. Sabi, gusto ko po maging dubber, Sir Pocholo. Ang saya po ng ginagawa ninyo. Keep it up po. Okay, Win, kung gusto mo maging isang dubber, bilhin mo tong book ni Direk Pocholo. Ang gusto ko maging voice talent. Ay, ano yan? Hi! May dumaan na anghel. Gusto ko po maging voice talent, mga sekreto sa likod ng dubbing. Voice over at voice acting. You guys can buy this sa lahat mga bookstores. Itong libro na to ay ibibigay ko sa isang audience. Wow! Audience ay dito. Oh my Kung God! sino man nagtanong yan, ibibigay ko sa kanya. Sino? Ayan siya! Live na live! Magic! Kasi, Bertel, ang totoo niyan, lahat ng mga, kasi I put everything in this book. Yung hirap kong pinagdaanan, kasi madali ang mundo namin eh. Alam mo yan? Tapos sabi ko nga, paano ko bibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan, lalo na mapasok kaya industriya. Kasi we are closed door eh, hindi naman to ganun kadali. But at least, in this book, sabi nga, gusto kong maging voice talent. Yun yung una kong naisip. Di ba pag tinanong ka, gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer, pero wala nagsabing gusto kong maging voice talent. Paano naman yung mga batang gusto maging voice talent? Wala naman libro, di ba? Yes. So nagsulat ako, ang sekreto sa likod ng dubbing, voice over at voice acting. At dito, either you decided to become one, kasi may mga activities dito, yung mga, kumbaga, parang workshop na rin siya eh. Mga, halimbawa, ito, yung mga tongue twisting, ganyan. At makikita mo rin dito, nandito yung mga ating mga teacher, no? VoiceWorks teachers, Sir Danny Mandia, Alex Alcawili, Neil Tolentino, at siyempre yung VoiceWorks director si Brian Mixay. Ayan. Mga nakasama natin din dito sa Hero Tambayan. Kasi siyempre kung dapat, yung teacher mo, director, para mabigyan na ng chance. At I'm happy to say na almost 70 to 80% ng mga bagong dubber na sila ang nagpasok ay galing din sa VoiceWorks. And then they become part of Hero TV. Sobrang proud ako sa kanila, lalo na yung mga nakikita ko na napapanood ko na sila. Alam mo yun, they are my greatest achievement eh, seeing them succeed. Thank you, Direk Pocholo. Kayo, ano masasabi niyo kay Direk Pocholo sa pagkuha sa inyo? Andrea, ano masasabi niyo sa kanya? Sobrang thank you! I'm just so happy. Sobrang... Tissue! Kasi sobrang... I'm not crying. Talaga naiiyak. Sobrang pangarap ko po and through Sir Choi, the doors just opened for me and now I'm here and I'm so thankful. Yeah. I don't know what to say. Actually, parang paminsan-minsan ka lang makakahanap ng mga opportunities na ganito. Na parang kasi sometimes you have to start small and end up, or minsan di ka nakakakuha agad ng role, but you guys started big talaga with this project. And we're glad to have you here. Thank you, sir. So, Sophia, parang naiiyak ka din. Feels trip. May gusto ka bang... He had so much faith in me. Like, I remember the first day ko nun sa VoiceWorks. Nilapitan niya ako agad. Sabi niya, ilang taon ka na? So, I told him I was 19. Tapos sabi niya, alam mo, mabibigyan kita ng project. Galingan mo lang. I remember that. And then look, like a year later, I'm here. Lahat naman alos nang nakikita akong potential. Lahat naman ng tao may potential, di ba? Ang tanong, ginagamit ba nila yung potential? Potential na yun. Kasi, the point na nag-workshop ka, the point na andun ka, you are in the right place at the right time with the right thing that we do. Alam mo yun, it's already an opportunity. No, it's up to you if we will create the opportunity together with, especially Hero TV na talagang
Sobrang, boss, Carlo, thank you very much. Sobrang sa trust mo. Yan, kaibigan natin yan. Actually, nagsisimula pa lang kami. Tropa-tropa na kami nung araw. Kami-kami rin ng mga nagdi-direct noon eh. Director ako, kukunin siya. Director siya, kukunin niya ako. Kasi halos wala pa, halos dubber kasi noon. Ngayon, wow, ang galing. Alam mo yan, every time I'm looking sa mga credits, nababasa ko na, VoiceWorks, ang galing. Ayan. Diba? Ganon din sa Dubbing Academy. Siyempre, natutuwa din kayo at tayo. Nabibigyan natin sila ng chance. And it's actually one way to prove na we are actually getting better because we make other people better, especially the next generation. Sir Pocholo, sa mga interesado pala mag-dubbing, tulad na lang ng ating writer na si Brezhnev dito, na kanina nagsasabi sa akin na gusto niyo mag... Ayun noon, nag-ano ka eh. So, nasama na bigla. Uy, hindi. Saan sila pwede pumunta if they want to? Okay, ganito lang, no? I-google mo lang voice acting workshop. Wala po kaming kalaban, diba? Nagigisa. Una, pagdating sa voice acting and dubbing workshop. VoiceWorks, basic voice acting and dubbing workshop. Kami lang ang makikita niyo sa number 1. Yeah. So, makikita niyo talagang... Yun ang sasabihin ko, huwag niyo na puntahan yung website namin kasi lumalabas naman yung... Batch 38 yan. O, yan dyan kayo. So, maya-maya po, Direk yung... Pocholo, abangan niyo po kasi aabangan ka ni Brezhnev. Aabangan sa kapit. Abangan talaga. Siyempre, ito, siguro sa lahat ng lahat ng naman profession, my goal is to professionalize the voice acting industry, especially the dubbing. No, that's the reason why I'm very thankful na yung mga dubber natin may mga OR na for the longest time. Ngayon lang nangyari to in history. At sabi ko nga, wow, siguro pwede na akong, alam mo yan, even na mawala na ako sa mundong to, makita ko lang na, yung kahit hindi na ako personally makilala ng mga susunod na generation ng mga dubbers, at least meron na akong libro na isulat na pwede kong i-share sa kanila. At malay mo, one day, sila na rin magsusunod sa mga libro na susunod. Just to professionalize the dubbing. And thanks to ABS-CBN, no? Nandiyan ang Hero TV, nandiyan ang Cinema One, nandiyan ang TAG, nandiyan ang ABS-CBN na at marami pang mga channel na nagbukas ng oportunidad sa napakaraming kabataan at mga aspiring na mga dubbers. Thank you, Direk Pocholo. Kaya naman, sabi ni Brian Martin Paul, sabi niya, shout out to the boss man and the team. Sabi ni Mark Dominic Tugade Vildalio, ang gagaling nila mag-dub, nakakatuwa panoorin. Keep up the good work. Hi, Megumin, paborito kong characters. You have a fan! Sabi naman ni Shun Rickmark Kazami, boses pa lang ni Kazuma, laugh trip na, haha, sino po all-time favorite character nyo? Question for you, Richmond. Ako si Goku. Si Goku. Dragon Ball. Sample. Nung bata. Goku. O mga bata, hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Kameham. Galing. Okay. Sabi naman ni April Ann Pahariliaga, explosion nga po ni Megumi. Special request. Pag-video ko lang. Special request. One more. Explosion! Ba't naman hindi natin tinagalog, no? Pagsabog! Iniisipan nga mo yung pagsambulat! Yung super deep words na talaga ng Tagalog. Sabi ni AJ Negrilio, hehe, gusto ko sana mag-dub ng character sa Hero. Ayan, alam mo na, nasabi namin kanina. Sabi ni Catrice Kyla Leal, hi, Ate Myrtle, pa-shoutout sa akin na sa mga ka-members po sa Anime Club dito sa St. Michael. Ako po kasi yung president. Supportan ko po talaga ang Konosuba at iba pang anime sa Hero TV dahil sa Hero TV, pida ka rito. Yes! Okay, going to a few more questions mula sa ating writers. Saan part kayo nahirapan bigyan boses for the anime? Well, let's start with Gus. Gus, ang dami mong binigyan boses. Sino yung pinaka nahirapan ka? Sa totoo, yung first time nagboses ako ng Man 1, hinahanap ko yung boses parang, kailangan ko matapang. O kailangan ko ba parang pagkabinata, natural voice ko, kaya yun. Pero
in the long run, nakahanap na ako ng boses para dito kay Manwan. Yes, nahirapan ka ba? So for this anime, you're also the AD, the assistant dubbing, AD, ano doon? Ano ba yung... Actually, ang trabaho niya lang, bantayan, yung mga, yung syncing, tsaka yung Yes. Tapos ako nasa likod niya. So ako naman sa acting. So kung nakikita kong, hindi bagay, ulitin mo. Ganon. Kasi what I want is to train new directors din. Yes. The way Sir Danny teach me and taught me how to direct. Kasi ganun, si Sir Danny yan, pag ikaw muna umupo. At young age of 19, I became his assistant director. So, alam mo yung feeling na, ay, ang sarap. Tapos, syempre, pag gusto ko lahat, kasi dito sa grupo namin, sa Konosuba, gusto ko lahat magkaroon ng sense of ownership. Meaning, hindi ka lang dubber dito. Pwede ka ring writer, pwede ka ring maging director. Ikot para maramdaman mo yung sistema. Yes. So one day, kasi gusto kong pabilisin yung proseso. Kasi I believe all of them can become dubbing directors soon. So it's just that a matter of decision na I want to be a director too. Kasi ako bata pa lang ako, bukod sabi ko, I think I can do more than dubbing. I can become a dubbing director. And thanks to Sir Danny Mandia talaga. He's the only one that believes in my talent during that time. So ganun din ako, sinishare ko lang yung greatness ni Sir Danny. And because greatness should be shared, no? You know, success is nothing if you don't share it. Exactly. Yeah. Great. So, how was the experience, Kas, na maging assistant dubbing director for Direct Pocholo? It's kind of a funny story nga kasi parang natutulog lang ako sa library sa school noon. Bigla ako tinawag ni Sir Choi. Hoy, punta ka rito. So pumunta ako. So pumunta ako, sabi, tulungan mo ako dito sa Konosuba. Pagkarinig ko palang Konosuba, sabi, kasi alam mo, maganda doon. Gusto niya kasi yung anime, so may idea siya. And also, I would like to say hi to my partner dyan sa Creative Voices, si Ada Quaresma, which is siya yung responsible naman sa lahat ng script. Kasi we have to finish the script before, mga 2 to 3 days before the dubbing para i-submit sa Hero. Ayun, so siya yung responsible para i-check yung lahat ng mga script. Kasi ayoko yung doon pa lang sa dubbing, nagagalit ako dahil, ano bang script to? Basura. Alam mo yung, ayoko nang gano'n. Gusto ko bago pa lang, alam mo yun, mag-dubbing, perfect na yung script. Kasi ang isang anime o isang telenovela, dependent lagi yan sa script. So, di ba? Kung pangit ang pagkasulat, pangit din ang sasabihin. So, kahit anong ganda ng boses mo at galing ng acting mo, kung hindi bagay yung sinabi mo, pangit yan. So, kumbaga, pinaka-importante sa akin, mga writers din talaga. And, sabi ko, as a dubber, kailangan marunong ka magsulat. Yes. So, ikaw, Kelvin, how was the experience being here sa Konosuba? And may parts ka bang nahirapan? Meron. Yung kay Kill siguro. Medyo may pagkamanya kasi yung boses ko doon. Oo, tatlo kasi. Oo, hindi. Ano kasi yun, medyo matanda na siya nung namatay, so yung itsura niya medyo kalansay na. So ang boses doon medyo parang, Kasuma, tulungan mo naman ako! Tulugan mo kaming buhayin ng aking asawa! Mga ganon. Medyo may pagkababalo siya na di maintindihan. Wow, ang lupit mo. Sabi ko sa'yo Ha? Mga ganon. Yun, doon lang ako nahihirapan siguro kung paano bobosesan yung mga ganong karakter na bungo na, ganon. Oo, yun. Saka sabi ko, we can do some accents to play with the character. Kasi sabi ko nga, huwag na yung tunog na halos dikit mo sa Hapon. Kasi we have our own identity. We create another identity out of this anime. Na lalo na sa hindi fan. Kasi kung purist ka, huwag ka na manood ng Tagalog, di ba? Mag-focus ka na sa Japanese. Kasi minsan, masyado mong idinidikit Sabi, hindi bagay kasi yung Hapon, ganito yung boses. Yung Pinoy, maliit. Sabi ko, una-una, ang sa akin, like, sa Boku Ragaita, I'm the dubbing director of Boku Ragaita. Sobrang... You're being erased? Boku Ragaita is one of the best anime na napanood ko. Sobrang iniiyakan ko yan. When I'm writing the script of Boku Ragaita, it's actually, number 1 anime siya during that time. Si Nanami Takahashi at saka si ano nga bang pangalan nung si
the guy. Anyway, ang storya niya, ganito. Yung bata, masyadong yun yung inosente. Inosente siya, wala siyang alam sa pag-ibig, bata, na in love. Na in love sa isang babaerong lalaki. So nangyari, sabi ko, sino dabber ang ilalagay ko dito na virgin? Hindi naman virgin sa dubbing. Kasi pag masyado ka nang magaling, you don't sound, and you'll never sound innocent. Yun yung hinanap ko, yung innocence of the voice. Luckily, I've got Jill Fernandez, which happens to be the champion of voice acting and dubbing competition of Hero TV. Wow! Yes. So, siya yung nilagay ko. So, tapos na, dinala sa taas. They want to reject Jill because she don't sounded like the original Japanese. Sabi ko, ma'am, either you take her or you take me out as a director. I mean, take her out. Alis na rin akong director. Find another director for this. So, pinaglaban ko yung boses niya. So, sabi ko, hindi ko makakuha yung project. Basta, I'm, kumbaga, banking and kumbaga, inaano ko yung pangalan ko dun sa taong yun. And luckily, the audience loved the voice. And it became the #1 anime during that time. Wow! Yes. Basta maniwala ka lang sa tao. Yun lang naman ang sikreto eh. Lahat naman tayo naniniwala sa isa't isa. That's the reason why Hero is the #1 anime channel. Yes! Dito ka dito. Ikaw, Austin. Sa costume na hirapan, hindi sa character. Inayos mo na yung buhok eh. What part ka nahirapan? Nakasama ka namin for season 1 and 2 of the anime. So, ano yung part kang nahirapan? Actually po kasi yung una ko pong nakuha si Megumin. Tapos parang in-audition ko kay Sir si Chris. So medyo nahirapan ako dun sa pag-shift nung parang kung paanong boses gagamitin ko kay Chris nang hindi nagtutunog Megumin. Ayun po. Tapos kasi yung sa season 2 ako din yung ibang hayop. So Kanina yung pros? Hindi, yung mga dragon, mga... Si Chamuske po. Ako si Chamuske. Yung pusa ni Meg. Abangan niyo yun, Episode 3. Abangan namin yun. Ikaw, Rich. Ano yung... Ako, Ate Myrtle, yung Uy, ito, ngayon nyo lang malalaman. Meron pang isang character akong binosesan dito sa season 2. Spoiler. Ayun. Hindi ko nasasabihin, pero nahirapan ako sa kanya kasi si Kazuma, parang ko lang, yung speaking voice ko na normal. Tapos dun sa character na yun, sobrang ginamit ko yung pinaka-deep voice ko na Sample. konting sample. Time-love nga ako. Ano ka ba, Kazuma? Bakit mo ginawa yan? Wala ka bang ibang balak para patunayan sa akin na tama ka? Ako nga pala si... Abangan niyo. Exciting. Yan yung aabangan. Mga anong episode yun lalabas? Episode 6? 5 or 6. 5 or 6. Sophia. Yung pinakamahirap would be yung kailangan... Kasi yung movement ni Luna medyo malandi. Oo nga eh. Pero hindi... Wow! Malanding mahinhin. Malanding mahinhin. So, kailangan yung boses malanding mahinhin din, na parang yung kapag ina-explain niya na may quest na sila, kung ano yung mapapanalo nila, or yung, ano yung tawag doon? Rewards. Yung rewards nila. Yung boses niya medyo parang malandi talaga, yung may intonations, pero kailangan chill lang. Andrea? Si Senna, sobrang nahirapan ako nung simula. Kasi sobrang kasalungat siya nung character ko in real life na and then sasabihin ka ng, authoritative. Ako? Authoritative? Sige. Paano ba? Talaga, kailangan, hindi, kaya mo pang hugutin yan, tapos mababang boses pa. Mas sanay ako ng ganitong nandito sa taas. Kaya, okay, mababa na ba to? Ito ba, okay na ba to? Sige, authority pa. Kazuma Sato. Sige pa, Kazuma Sato! Isa pa, Kazuma! Okay na yun. Alam mo, Myrtle, kasi ang sikreto, pigayin mo lang talagang tao. Yung hanggang may squeeze ka, lalabas yan eh. Tanggalin mo yung kanilang parang yung nasanay ako sa ganun. Yeah. Because I want the next generation of voice artists na hindi nagtutunog na, lalo nang parehas yung atake. Because what I teach them is become the character.
Kasi ang importante, ano ba yung number one is yung interest at motive ng isang character. Akala mo itong ganito kaya ganun yung mag-boses. Tsaka hindi siya nagtatagalog dati halos eh. Talaga? Mas English dubber siya. Opo. Mas Inglesera. Yes. Sample. Sige, sample daw in English. English. Ito na yun. Na English. Carolina. Go. Satellite, you have to pass the ball, whatever. Right there. Because I dubbed for another anime and it's in Chinese and we dub it in English and it was actually my first time dubbing in Tagalog, so it really made me, okay, paano ba to? Makasalimuha? Ang dami kong dapa. Makasalimuha. Because I'm also doing English dubbing for other... ano mga show? Eunice? Ako po, ano masasabi ko yan? Saan ka nahirapan? Nahirapan ka pa ba? Yun yung dapat na tanong siya. Hindi po, siguro parang na-enjoy ko po si Darkness. In a sense na, parang kumbaga yung character ng mga nakukuha ko is patterned nga, parang hindi ko alam kung bakit, pero lagi pa-sexy, pa-sweet. Oo nga eh. Ang sexy kasi ng boses mo eh. Pero si Darkness kasi, the thing with Darkness, matapang din kasi siya. So parang meron siyang side na, kasi warrior siya eh, crusader siya. So nagiging parang sexy na po siya, parang lumalandi siya kapag nasasaktan siya. Kasi si Darkness si Darkness, masochista siya. He's a masochist. So gusto niya yung sinasaktan siya ng mga lalaki. Sample. Heartbroken. At hindi siya yung mga ungol-ungol. Mga ungol, like, parang, alam nyo, simple lang naman ang gusto ko eh. Gusto ko, yung pinapahirapan ako. Tsaka yung nasasaktan ako. Gusto ko. Yung mga ganun ko yun. Out of context. Boses pa lang. Very actor scores din. Merdal, tsaka nakakatawa. Pag marami kayo, black dubbing, alam mo yung energy nandun eh. Yung tatawanan kayo. Di ba? Lalo na pag mga bastos na yung mga... Hindi kasi maiwasan. Well, going back to some of our comments from our kaheroes online, sabi ni Carl Gabriel Ongs, Mistress Megumin, bakit niyo po naisip na mag-cosplay? Paturo ng explosion and last, bakit ang cute niyo po? Kilala mo ba to? Sabi ni Carl, bakit mo naisip mag-cosplay today? Bakit ko naisip mag-cosplay? Actually kasi, nung bigay sa akin yung role ni Megumin after ko mapanood. Parang instant cosplay na siya. Kasi cosplayer talaga ako. Nagka-cosplay ako since 2010. So, actually, gonna cosplay Megumin bukas sa BOA. Hanapin niyo ako. Joke lang. BOA Day 1, Megumin. So, dinala ko na po siya dito kasi para in character. Tapos, bakit daw ang cute mo? Single ka ba? Yes. Para sa nagtatanong ng gabi. No? Ay, Hindi, single pa naman pag walang asawa, di ba? Shoutout ko sa bebe ko. Bebe ko. Okay, next we have a comment from David Andrew Ginto. 16 years old ako nang napanood ko ang Cyborg Kurochan. So, ilang taon siya ngayon? Ilang taon na po kayo ngayon. Napanood ko yun, grabe. Siguro grade 1 ako, or... Diba? Sabi naman ni Cherise Veniegas, gusto maging dubber kaso, do I have the voice? No. Do I have the talent? Also, huwag ka naman sumuko, Cherise. There is... Ano pa kapangalan mo pa, Cherise Pampenko? Never stop trying. Never stop trying. Pwede ka. Sabi naman ni Dexter Kabuhat, paano po mas maging magaling sa voice acting? By the book. Practice. By the book. Bilhin niyo daw yung libro. And Go to practice. workshop. Ayan. Ito. Ikaw, Kelvin, ikaw mag-share. Paano Sample ka. maging magaling? Paano maging kusa? Sige, go. Gusto niyo bang sumikat? O gusto hindi? Pero, yun. Paano ba maging isang dubber? So, advice lang namin, mag-take ka ng VoiceWorks. Batch 42 na. October 9? 9 ba? 7. October 7 na yung umpisa ng aming workshop. So, tatagal siya ng 8 Saturday. So, almost 2 months siya.
And then, ayun, bumili kayo ng libro na available na sa all leading bookstore. Gusto kong maging voice talent. Ayan, gusto kong maging voice talent. Sampulan mo sila At, para mapatunayan marunong ka. ano ba? Iba yung technique. Oh, ayan, kunwari, iimbitahan kayo ni Master Buti na lang. Wow, Chichi, ang galing-galing mo naman. Kung ako sa inyo, bibili ako ng libro. Yan, pwede ring invite kayo ni Doraemon. Kung gusto niyo talaga matuto kung paano mag-iba't iba ng boses, kung ako sa inyo, bumili na kayo ng libro ni Sir Choi. O, diba? Yeah. Ayan, so yan, VoiceWorks po, October 7, at bumili na po kayo ng libro sa all leading bookstore nationwide. Sa lahat ng bookstore po, gusto ko pong maging voice talent. Ayan. Ang kanya pong trademark, Mala Duterte. Ayan, ito po. Checkered. Ayan. Matching. Yes. Well, thank you so much mga ka-hero natin na nag-send in ng mga comments and questions sila for Hero Ask. Now is my favorite part of this show, which is Trip lang. Okay, so bago tayo magpaalam, it's time to play a game na dahil si Hero Tambayan gusto namin magpasaya at maglaro. Wala lang. Trip lang. Okay, so for today's game, bagong game ata to. This game is called Bonggang Irelay Mo Challenge! Woo! Okay, and for this game, isang team may dalawang team tayo. Sa isang team may 4 na players na magpapasahan ng cheese ring. Ang unang player ay kukuha ng cheese ring sa bowl gamit ang straw at ipapasa sa susundutin bali siya at ipapasa sa kakambi niyang player. So, you guys have 10 cheese rings each. Pagdating sa huling player ay kailangan maipasa pero diretso na sa bibig. Kailangan kainin ata. Kapag naubos na ng last player ang cheese rings, ay kailangan niyang uminom ng soft drinks na may 2 straw na yung isa ay nasa loob at ang isa ay nasa labas ng plastic cup. What? Okay, pagkatapos ay kailangan niyang isample ang isang dinner dineliver niya sa Konosuba. Okay. Klaro ba sa atin ang mga rules at mechanics ng ating game? So, Game! Game ka na ba? Tatlo na lang kayo. Hindi ako kasali. Kami dito. Yes. Sampulan niya. Sino yung sasali sa kabilang team? Paano ba yun? Paano dito sa yung team? Girls versus boys? Wait lang, iba talaga. Wala sa gender equality. Kampihan! 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 Lahat kami! Kampihan! Paano ba? Okay. Kami nila Megumin, tsaka ni Soy. Ito kami. Okay. Okay. Okay na, ready. Okay. Man one. Ay, shit. Sorry. Man down. Sino yung... Bato topic kayo, sino mauuna? Okay, sino mo? Ayan. Ako yung... Sino pinaka-loser? Ikaw yung inaw.